So yun, may linis tayong split type. By the way guys, dito to sa Pandacan, Maynila. Bali, dalawang split type po ito na wall mounted. So itong customer ko na to guys, is talagang ano to, 4 to 6 months nagmi-message na kaagad sa akin to, kasi nga po talagang sinusunod niya yung 4 na buwan o di kaya 6 na maintenance kumbaga. So yun, kapag ito po ay nag-message sa akin ahead before, nagsasabi na siya para nang sa ganon ma-priority natin siya. Kasi sabi ko, kung minsan po kasi kapag yun ang araw ang gusto mo at hindi ka nakapagsabi kaagad, ay kung minsan meron tayong schedule. So yun, sinabi ko na ahead before kailangan sabihin para na sa ganon may ano natin kung may conflict ba sa schedule o wala. So sa awa ng Diyos, lagi naman tong tawag nito, tama naman lagi ang pagpapa-schedule nito, dahil natataon na wala po akong schedule ng time na yon. So yun yung kagandahan guys, basta regular client ka at alam mong kung minsan kasi meron sabay-sabay, hindi kasi po pwede yun lalo na kung iba-iba ang area. Kasi ito po ay Pandacan, Maynila, ako Bulacan pa po ako, kaya sabi ko pwede naman natin mapuntahan yan basta schedule lang. So yun, kung minsan nagtatanong siya kung may schedule ako sa ganitong araw, then sasabihin ko kung meron o wala. So ayun, so by the way guys, ito na yung damit na yan na nakasampay dyan ay talagang sinabi ko po dun sa may-ari na dapat tanggalin, kasi baka po mababasa. Kasi nga po andyan po yung outdoor kaya yun pinaligpit na. So tayo namang tayo namang technician na maglilinis o di kaya may gagawin sa isang area, ay dapat po sabihin natin sa may-ari para nang sa ganon hindi po mababasa yung kung ano mang gamit na meron sila. Kumbaga may concern dapat po tayo kung ano man po yung sagabal, sasabihin natin sa kanila para nang sa ganon matugunan yung ating sinasabi sa kanila. So yun, para maayos yung natin, na wala po tayong nababasa, wala po tayong nasisira, mga ganong tendency kasi. Kaya laging safety first tayo as a technician, para nang sa ganon maiiwasan natin yung may time na halimbawa meron palang gamit doon sa baba, tapos sige ka lang ng sige, buga ka lang ng buga, kailangan alamin natin kung ano po yung pwedeng mabasa, ano po yung hindi pwedeng mabasa. Kasi kung minsan kasi nangyayari po talaga yan, lalo na sa mga baguhan na mga technician, na hindi po talaga nila ina-apply yung about safety. So tayo naman ay talagang kailangan safety, bukod sa safety sa sarili, safety rin sa mga gamit na may-ari, para nang sa ganun iwas sa lahat. Yun po yung dapat talaga natin laging iniisip, yung safety ang mga gamit ng may-ari at safety ka rin na gumagawa. So yun guys, nagbubuga na tayo ng mga cover niyan, ng cover ng indoor. So sabay diretso na rin magbubuga para sa outdoor. So yun lamang po, yun talagang lagi po nating iisipin yung safety sa bawat isa, safety ng client at saka safety ng mga gumagawa. Kasi kung minsan kasi sa sobrang busy, nawawala tayo sa pag-iisip na about dun sa mga safety. Meron po kasi talagang nangyayaring ganon. So para sa atin din naman yon, kumbaga ayan sinasabon na ng kasama natin yan. Sabi ko wag kang dumulo doon, kasi nga po wala na pong harang yan doon sa likod. So para safety po tayo, hindi po tayo basta-basta mahuhulog. Kaya dyan lang tayo, sa bubong lang tayo maapak dyan guys. Oo, yung kasama ko, para safety naman siya. Lagi natin safety tayo, di baling mabagal ang ating gawa. Ang mahalaga is wala tayong aberya. Kasi kung minsan sa sobrang pagmamadali, kung minsan nagkakaroon ng problema, so mahirap naman yon. Nagmamadali ka nga, kung nahulog ka naman dyan, hindi
problema pa. So, instead nakikita ka, baka gagastos ka pa. So, laging iisipin ang safety natin. So, yun guys, maraming salamat sa inyo, sa inyong panunood.